Sa aklat ng Henesis makikita natin na ang Diyos ang siyang bumuo, nagdisenyo sa isang pamilya. Binigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, pagmamahal at pag-aaruga. Subalit pinili ng tao na may hiwalay sa Diyos. Kaya nakaranas ang tao ng iba't ibang klase ng hamon sa buhay dahil sila'y nahihiwalay sa kamay ng Panginoon. Subalit nagbigay ang Diyos ng pagkakataon na tayo ay muling makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Maraming magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa isang pamilya kapag ito'y buong pusong nagtiwala sa Diyos, kagaya ng pamilyang ito na naranasan ang himala ng Diyos sa kanilang buhay. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ako po si Sister Carmelita Katakutan, 63 years old, ng San Carlos, Mexico, Pampanga. Nais ko pong bigyang karangalan ng Panginoong Diyos sa ating pinaglilingkuran sa ginawa niya sa buhay ko at sa aking sambahayan. Tunay na ang Diyos ay Diyos ng himala, Diyos na nakapagpapabago ng buhay at Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Taong 1966 ako po ay maagang nag-asawa sa murang edad na 18 taong gulang, dala marahil ito ng kapaguran sa buhay sapagkat ako ay halos gawing katulong sa sarili kong tahanan. Dito ko po sisimulan ang aking patutuo. Sa mga unang buwan ng aming pagsasama ng aking asawa, inaakala naming ako ay buntis na kung kaya't kami ay kaagad na nagpatingin sa doktor. Subalit laking gulat namin nang matuklasan ng doktor na hindi pala bata ang laman ng aking sinapupunan kundi isang bukol. Doon sinabi ng doktor na ako ay mayroong kanser sa matris at ito ay nasa stage 4 na. Labis kaming nalungkot at natakot sa balitang yon. Kami ay binigyan ng dalawang opsyon. Una, tanggalin ang aking matris. Pangalawa ay makipaglaban ako at uminom ng gamot at lasunin ang aking bahay bata na sa pamamagitan ng chemotherapy. Subalit sa dalawang opsyon na yon, walang binigay na kasiguruhan ng doktor. 50-50 daw ang aking chances. Dahil mahilig po sa mga bata ang aking asawa, hindi po ako pumayag na tanggalin ang aking matris sapagkat yon ay mangangahulugan na hindi na siya magiging ama kailanman. Pinili po namin ang makipaglaban, uminom ng gamot, lasunin ang aking matris sa pamamagitan ng chemotherapy. Dalawang bagay lamang po ang maaaring mangyari sa pinili naming desisyon. Matatalo ng gamot ang kanser o ako ang matatalo at mamamatay. Sa madaling salita, pinapirma po kami ng waiver na katunayang sumasang-ayon kami na makipaglaban sa pamamagitan ng panggagamot. Ano man ang mangyari o maging resulta, ito ay hindi na pananagutan ng doktor. Halos 1 taon po akong nakipaglaban at nanatili sa hospital para sa ginawang gamutan sa tindi po ng mga gamot. Nagmistulang tigang na lupa ang aking mga labi at nalagas ang aking mga buhok hanggang sa ako'y makalbo. Dahil sa laki ng gastusin, naibenta po ang lupa at kalabaw ng aking mga magulang at biyanan. Noong panahong yon, 2 kaming nasa ganoong sitwasyon sa hospital. Subalit, hindi po pinalad ang babaeng kasabay ko at siya ay namatay. Samantalang ako po naman ay mahimalang pinagaling ng Diyos. Ang aking pong matres ay lubos na gumaling. Tuwang-tuwa po kaming mag-asawa na maging tagumpay ng labang iyon sa aming buhay. Ang pangyayari pong iyon ay tinuring kong isang malaking himala ng Diyos sapagkat bukod sa kanyang lubos na pagpapagaling sa akin, kami ay biniyaan niyang maging magulang ng 6 na mga anak. Ako po ay naniniwala sa plano ng Diyos na silang lahat ay mabuhay sa mundong ito. Sila po ay sina Aileen, Alvin, Cora, Alma, Julie at Edna. Mga anak na muntik nang hindi may silang sa mundong ito. Mga anak na biniyaan ng Diyos ng talento sa pag-awit. At ngayon ako po ay isang lola na at may mga apo na pawang mga awit at musikero din. Silang lahat ay malakas ang ginagamit ng Diyos sa kanyang hubasan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Sinabi nga po sa Jeremiah 1:5, bago ka pa'y pinaglihi at pinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa.
Ito ay nangangahulugang nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina. Kilala na tayo at pinili na tayo ng Diyos at siya ay naglaan ng magandang layunin para sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng kapatid sa JL, patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos. Alam kong kapag tayo po'y nasa Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Ngayon kami po ay nakakilala na sa Panginoon, buo ang aming pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Nararanasan namin ang biyaya ng Panginoon sa aming pamilya, pagkakaisa, malasakit at pagmamahalan.